So hindi nga po naging maganda yung naging huling performance no nitong si Naoya Inoue sa laban nito kahapon kontra Murodjun Akhmadaliev. Ganun pa man, ang depensa dito ng nasabing Hapon ay kanya raw minomodify ang kanyang strategy. At gusto raw niya na mas maging technical sa bawat laban. Marahil no dahil ito sa trauma na inabot no nitong si Naoya Inoue na kung saan ay 2 beses na po itong na-knockdown sa Super Bantamweight Division. Kumaga ay mas magiging kahiyahiyangan naman no kung susugal muli itong si Naoya Inoue at muling makakatikim ng knockdown mula dito kay Akhmadaliev. Ganun pa man, mula sa ating nakuhang impormasyon ay dismayado itong si Babarum sa pinakita ng Hapon na si Naoya Inoue. Keep in mind na itong si Akhmadaliev po ay hindi naman ito kumbaga ay mahihanay no bilang isang elite fighter. Subalit nabigo nga po itong si Naoya Inoue na magpakitang gila sa mismong baluarte nito sa Japan. Ganun pa man, sa isang press conference no after ng laban ay inahanay nitong si Naoya Inoue ang kanyang mga susunod na posibleng makalaban. Ito nga po ay si Alan Peter Picasso at Junto Nakatani. Ganun pa man ay nagbigay ng option din no itong tumatayong manager ni Naoya Inoue na si Ohashi. Na kung sakali raw no na hindi matuloy or magkaroon ng aberya sa 2 laban nito no mula kay Picasso hanggang kay Nakatani ay posible pong maisingit ang ibang fighters. Okay, kagaya nitong si Cuadro Alas at kay Marlon Tapales. Kumaga ay magkakaroon po ng rematch kontra kay Tapales or kung hindi naman isang mega showdown no kontra dito kay Cuadro Alas. Malit po no ang mundo nitong si Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division dahil nagkaubusan na po ng mga posibleng fighters na makakalaban ang nasabing Hapon. Kaya wala na po itong ligtas sa mga kamay ng ating pambatong si Cuadro Alas.